Pagbati po sa lahat, sa mga kapatiran, mga kaibigan, at kinakatawan ko pa rin ang aking iglesia, ang Grace Baptist Church of Los Baños. May ilang buwan pa. At salamat muli sa Panginoon na makapagministeryo sa inyo. Kung katulad ng sa akin ang inyong reaksyon, siguro ay nagngingit-ngit kayo ngayon sa mga balitang naririnig natin at tinutukoy ko ang mga investigasyon na ginagawa ukol sa mga flood control projects. Dati na naman nating alam na may katiwalian sa pamahalaan, ngunit yung mga nabubulgar na mga bilyon-bilyong winaldas na hindi napakinabangan ay nakakagimbal pa rin. May mga proyekto na substandard at hindi naprotektahan ang mga pinaglaanan ng mga proyekto na ito. Ang lalong mas nakakapuyos ay ang mga ghost projects na pinaghati-hatian ng pera at pagkatapos ay wala naman pala na proyekto. Alam niyo, mula nang ako'y nagkamalay sa politika, naririnig ko na yung pagsugpo sa katiwalian. Sa tuwing may eleksyon, yan ang pangako ng mga kandidato, sugpuin ang tiwali. At ngayon ay nalalantad ang ilang mga personalidad at ng magkabistuhan, naglalaglagan. Ang katumbas ng pagsugpo sa katiwalian, ang katumbas nito sa iglesia ay ang ating mandato ng reformasyon. Bagamat sa kasaysayan, nauugnay ang reformasyon sa 16th century Reformation na nagsimula kay Martin Luther, ngunit ang panawagan ng reformasyon ay nakapaloob dito sa bagong tipan pa lamang. Hindi dahil sa ang unang usapin ay katiwalian sa pananalapi, bagamat hindi ko sinasabing walang ganyang nangyayari sa mga iglesia, ngunit ang reformasyon ay nakatutok doon sa pagdungis ng katotohanan at lalo't kung saan mayroon sa pagtuturo o mga gawain sa mga iglesia ang hindi tuwid sa katotohanan, yan ang kabigatan ng reformasyon. Dahil may mga kamalian sa iglesia at hindi lamang yan, kundi dahilan sa bawat iglesia may mas mapapabuti pa, kaya patuloy ang proseso at gawain ng reformasyon. At nakapaloob dito sa dala nating mensahe ang ating pagtuturo, kailanman ito ay nadudungisan, kailanman ito ay nababaluktot, kailanman ito ay hindi isinasakatuparan, naroon ang panawagan ng reformasyon. Inyong marapati na basahin kong muli ang huling bahagi lamang ng binasa kanina mula sa ika-6 na kabanata ng sulat ni Pablo kay Timoteo. Aking babasahin ng talatang 20 at 21. 1 Timothy 6:20 and 21. O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng huwad na kaalaman, na sa pamamagitan ng paniniwala dito ang ilan ay nalihis sa pananampalataya, sumainyo nawa ang biyaya. Ang pagtawag ni Pablo dito kay Timoteo ay puno ng damdamin. Yung sinabi niyang, O Timoteo, isang katumbas lamang niyan ay negatibo sa mga sulat ni Pablo nang sabihin niya sa Galatians 3:1, O foolish Galatians. Pero dito, positibo, nagsusumamo si Pablo at ito'y pagsasamo na ibinibigay niya kay Timoteo. Si Timoteo ay isinugo ni Pablo sa Efeso bilang kanyang kinatawan at kumpletuhin ang mga bagay na nasimulan niya nang siya'y magministeryo doon sa Efeso. Kaya't masasabi natin na ang pinapagawa ni Pablo kay Timoteo ay may pagkakatulad sa panawagan ng reformasyon sa iglesia. Ito ang pinakahuling pangungusap ni Pablo sa sulat na ito at sa kanyang pagsusumamo
ay makikita natin ang kanyang inilalahad kay Timoteo ay kung ano ang ipinagkatiwala sa kanyang mensahe na nang dahil sa mensahe na yon ay kinakailangan makipaglaban siya ng mabuting pakikipaglaban na kinakailangan niyang ingatan sa lahat ng kanyang sinasabi ay ibinabalik ni Pablo kay Timoteo ang mensahe na siyang dapat magpaalab sa kanyang gawain. At ito naman ang gusto kong hamon sa inyo. Ibubuod ko sa ganitong mensahe. Ang iglesia na magsisikap sa reformasyon ay dapat nag-aalab sa mensahe. Ang iglesia na magsisikap sa reformasyon ay dapat nag-aalab sa mensahe. Hindi maaring malamig tayo sa mensahe at pagkatapos ay magiging masikap tayo sa gawain ng reformasyon. At sinasabi ko ito para sa iglesia sapagkat hindi ito pasanin lang ng isang mangangaral. Isang ginamit nga ni Pablo na pagbasbas kay Timoteo sa best manuscripts ng Greek ay plural. Kaya ito'y sinali na sumainyo. Grace be with you, plural. Kaya hindi lamang niya ito tinutukoy para kay Timoteo, tinutukoy niya ito para sa iglesia na pinagsuguan ni Pablo kay Timoteo doon sa Efeso. At yan din ay dapat nating tanggapin na ating mandato, ating gawain bilang iglesia. Ang mandato ng reformasyon ay maaring tuwirang tinatrabaho ng isang tagapagturo, ng isang lider, ngunit kaisa palagi ang iglesia. At kung tututok tayo sa reformasyon, gusto kong imungkahi na may dalawa itong pagtutukuyan. Ang una ay sa panlabas na reformasyon at ang ikalawa ay sa panloob na reformasyon. Una, tingnan natin sa panlabas na reformasyon, patungkol sa mensahe, may isang tumitingkad na salitang ginamit dito si Pablo. Ang sabi niya ay, O Timoteo, ingatan, o mas tamang salin ay bantayan, sapagkat ang ginamit niya ay guard. Yung salita ng Griego ay malimit tumutukoy sa isang bantay ng bilanggo na dapat habang nasa kustudiya niya ay hindi makatakas. At ganito ngayon ang sinasabi ni Pablo para kay Timoteo, pero hindi bilanggo, kundi ang tinutukoy niya ay binigyan siya ng maisasali natin sa salitang deposito. He was given a deposit at ito'y inilagak sa kanya, ngayon dapat niyang ingatan at bantayan. Kaya dito sa teksto ay sinasabi niya kay kay Timoteo na dahil sa mensahe, may mga lumilihis, may mga dumudungis, may mga nagwawalang bahala, at hindi ka maaring magpahinga habang ito ay nangyayari. Ito ang diwa ng isang may bigat sa reformasyon. Gusto niyang gamitin ang mensahe upang ito ay marinig ng lahat. Ang tinutukoy ko rito ay may hindi nagbabagong mensahe ng iglesia na pinapangalat natin sa mundo. Kung ano yung mensahe na binigay sa Bagong Tipan, anong mensahe ang binigay ni Pablo sa Efeso, at ang mensahe na sinabi niya kay Timoteo ay dapat ingatan, ganito pa rin ang mensahe na dala natin, na nakita natin sa ating binasa sa scripture reading, ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, ay puno ito ng mga panawagan na maging iglesia na nagpapahayag ng karunungan ng Diyos na makikita sa buong mundo. Pakinggan yung sinabi niya sa Efeso 3, talatang 10, sa pamamagitan ng iglesia ay maitanyag ang kalakhan ng karunungan ng Diyos sa lahat ng mga umiiral na kapangyarihan. Sa unang kabanata, talatang 22 ng Efeso, sinabi niya, inilagay niya ang lahat ng sa kanyang paanan kay Kristo para sa iglesia na pumupuspos sa lahat-lahat.
At marami pa akong masisitas, ngunit ang sinasabi niya sa iglesia sa Efeso ay, nariyan kayo hindi para lamang sa kung anong nangyayari sa Efeso, nariyan kayo sapagkat meron kayong dalang mensahe na dapat marinig ng mundo, dapat umiral, sapagkat si Jesus ay Panginoon na, si Jesus ay nakaluklok na, si Jesus ay hari na, meron tayong ipinapangalat na kaharian, hindi ka maaring magpahinga habang may ipinapangalat na mensahe. Ang mensahe ay hindi sa isang uri ng tao lamang. Ang mensahe ay hindi para sa isang yugto lang ng kasaysayan. Huwag nating isipin na ang mensahe ay para sa mga lubos-lubos na makasalanan, mga kriminal, o huwag nating isipin na ang mensahe ay angkop lang doon sa mga nakalipas na panahon. Pero modern time na tayo ngayon, hindi na angkop ang mensahe. Walang ganyan na anumang mungkahi sa salita ng Diyos. Kung anong mensahe noon na si Jesus ay naghahari na, itong ipinapangalat natin ngayon na ang kahulugan ay dapat na maging maalab tayo sa mensahe. At kung tayo may alab sa mensahe, lalabas yan sa misyon ng Ebanghelyo para sa mga makasalanan. And that is evangelization. Saan pumapasok ang reformation? Ang reformasyon ay pumapasok dahilan sa hangarin natin na maimpluwensyahan ang ibang mga iglesia na dinudungisan ng mensahe. Gusto nating maimpluwensyahan ng ibang mga iglesia na nag-aangking sila'y mga Kristiyanong iglesia, ngunit hindi sila tapat sa mensahe. At sa ganyang usapin ang gusto kong bigyang diin, meron tayong panawagan ng reformasyon ay dapat nating gawin na maimpluwensyahan ang ibang mga iglesia. Hindi maaring sabihin lang natin, ako naman ay nasa iglesyang maayos ang mga gawain, maayos ang pagtuturo, at kung anong nangyayari sa ibang mga iglesia ay kanilang problema na yon. Hindi, that is not the reformer spirit. Ang isang nagre-reforma ay titingin siya sa mga nag-aangking Kristiyanong iglesia, ngunit dinudungisan ng mensahe, winawalang bahala ang katotohanan, lumilihis sa salita ng Diyos. Ganyan na nangyari sa 16th century Reformation. Nakaraang Huwebes lang ang aming leksyon sa church history na aking tinuturo ay yung panahon na nadiskubre ni Martin Luther ang justification by faith. Pagkatapos na ito na pinako niya ang 95 Theses doon sa kanyang simbahan sa Wittenberg, pagkatapos noon ay natuklasan niya ang tinatawag na sola fide, faith alone. Natuklasan niya ang katotohanan na ang katuwiran ng Diyos ay siyang kaloob niya sa pamamagitan ni Jesucristo, at bagamat hindi kaagad, ngunit unti-unti ay nakita ni Martin Luther ang kaangkupan nito sa kamalian ng simbahang Katoliko na kanyang kinabibilangan. Tayo ngayon, hindi na lamang sa simbahang Katoliko ang nakakabigat ng damdamin ay marami ang tinatawag na evangelicals ay dumudungis ng mensahe. At ito ngayon ang sinabi ni Pablo na ingatan mo, bantayan mo. Para kang delivery man, marami tayong delivery business ngayon, na kailangang ingatan ang kanyang daladala. Hindi naman siguro maitutumbas doon sa male-maleta raw na dinadala sa congressman, kundi yung pakete, the package, na dapat i-deliver sa kung para kanino ito, magiging maingat ang isang mabuting delivery man. Ganyan ang kalagayan ng iglesia. Delivery people tayo ng Panginoon, o ang sinabi ng isang paborito kong author na si Michael Horton, we are good news people in a bad news world. At yan ay gagawin natin
para hindi lamang sa mga gusto nating maging mananampalataya, kundi doon sa mga nag-aangking mananampalataya, mga Kristiyanong iglesia, ngunit lumilihis, dumudungis sa mensahe. Kaya ang hamon nito sa atin ay mag-alab ka para sa mensahe upang maging handa sa paghamon sa mga dumudungis nito. Be inflamed for the gospel, for the message. Napakarami nila na taglay ang pangalang evangelical, ngunit dinungisan ang mensahe ni Jesucristo. May pagdungis mismo sa ebanghelyo na sa halip na nakatutok kay Jesucristo, ginawa nilang formula at ginawa na lamang nilang desisyon ng tao. Kung may kausap ako sa inyo dito na iyong ibinabatay ang iyong kaligtasan sapagkat minsan ikaw ay gumawa ng isang formula prayer at sinabi mong ikaw ay nagdesisyon, nagkakamali ka. Ang kaligtasan ay nakatutok kay Jesucristo. Ang kaligtasan ay nangyayari kung saan sa punto na narinig mo ang ebanghelyo at ikaw ay nagsisi ng kasalanan, humarap ka kay Jesucristo, nakita mo sa Kanya ang Panginoon, ang tagapagligtas, at yan ang panawagan ko sa iyo. Ngunit maraming evangelicals, ang ginagawa lamang ito na formula decision. Sa ganyang harap, hindi tayo maaring makapagtiis na hindi harapin sapagkat kung tayo nag-aalab para sa mensahe, hindi natin maaring pabayaan ito. May mga bantog na mga mangaral at mga naglalakihang iglesia ng ebanghelyo nila ay ebanghelyo ng pagpapayaman, pansarili. Hindi lamang sa ebanghelyo, may pagdungis din sa panambahan, ang dapat na panambahang nakatutok sa salita ng Diyos at lumalapit sa Diyos ng may paggalang dahil sa Kanyang salita ay ginawa na ngayong entertainment. At paano ka makapagpapahinga sa harap ng ganyang pagdudungis sa isang gawain ng iglesia? Ipinapangatwiran nila, masaya naman ang mga mananamba. Oo, ngunit walang paglalahad ng salita ng Diyos, uuwi silang masaya, uuwi silang maaring natatawa pa sa mga narinig nilang mga pagbibiro, ngunit wala silang dalang salita ng Diyos. Kung sila yung mga tunay na tupa, hindi sila napakain, paano ka nag-aalab sa mensahe at pabayaan mo lang ang mga ganong nangyayari? Ang tunay na diwa ng reformasyon ay may taglay na tinatawag kong hapdi. There is an ache when he sees the message being trampled upon. He will be restless. May gagawin siya. Mandali ang magsarili lang. Hayaan ang malawakang pagdungi sa mensahe, ngunit yan ang saloobin ng isang walang alab para sa mensahe. Hindi ka ba mag-aalab sa katotohanan ng salita ng Diyos? Hindi ka ba mag-aalab tungkol kay Jesucristo na siya ay anak ng Diyos na nagkatawang tao, namatay alang-alang sa ating kasalanan, binuhay na muli at iniluklok siya ngayon ay Panginoon at Hari ng mga hari? Paano mong malalaman ang mga bagay na yan at hindi ka mag-aalab para sa mensahe? At kung kinakailangan ay harapin ang mga dumudungis sa ganyang mensahe. Nabigla ako sa balita ng pagpanaw ni Voddie Baucham Jr. Maring hindi kilala ng ilan sa inyo, ngunit maaari nating ihanay siya sa mga nauna sa kanyang si R.C. Sproul at John MacArthur sa kanyang impluensya. And what makes him stood out was the fact that he was black. At hinarap niya ang maraming mga panawagan sa woke ideology, yung mga lagi na lang tingin nila'y biktima sila ng kaapihan at ang ginagawa nilang mensahe ay mensahe ng social justice, hinarap niya ang mga ito. Yan ang may alab. Maaari siyang manahimik,
Maaari siyang ayon na lang sa mga ang tingin sa sarili ay lagi na lang biktima. Ngunit reformer siya. May alab siya sa mensahe. At meron tayo dapat alab para sa mensahe sa panlabas na reformasyon. Ngunit ang ikalawa ay sa panloob na reformasyon. Tandaan natin na unang inangkop ni Pablo ang pamanik niya kay Timoteo para sa iglesia ng Efeso. Doon man na kung saan si Pablo mismo ang nagpasimula. At mababasa natin yan sa Acts 19. Si Pablo mismo ang nagpasimula na malagi siya roon ng 3 taon sa pagtuturo, ngunit hindi pa rin kumpleto at sinasabi niya kay Timoteo, "O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo sapagkat may mga lumilihis, may mga dumudungis." Kaya't ang mensahe ng iglesia ay tuwinang titimbang sa panloob na kaayusan at mga gawain. At dito madali ang magkaroon ng pagkaginhawa kung ang iglesia ay tinatawag na reformed. Madaling isipin na nagre-reforma tayo ng ibang mga iglesia, pero tayo reformed na reforma na. Kinakalimutan nito ang isang prinsipyo ng Reformation na sinabi sa Latin, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. A reformed church is always reforming. You are not truly reformed if you are not applying your reformed truth to the church within. Kung nag-aalab ka para sa mensahe na dala ng iglesia, magiging sensitibo ka kung saan may hindi tuwid na pag-aangkop ng mensahe na ito. Ito man ay sa pulpito na may pagtuturo at paggamit ng salita, ngunit kung ang paggamit sa mga pulpito sa mga iglesyang reformed ay hindi naglalahad kung anong sinabi ng teksto at nagkakaroon lamang ng mga pet subjects o kaya naman ay kinukuha lang sa iba ang kanilang mensahe, nangangailangan ito ng reformasyon. Maring ito ay nasa pangkalahatang kaayusan sa iglesia mula sa namamahala at liderato hanggang sa kamiyembruhan. Maring may lumilihis sa mensahe. Maring tuwid tayo dun sa mga tinukoy ko kanina, sa ebanghelyo, sa panambahan, at sa iba pang mga bagay. Ngunit tingnan pa rin natin ang dapat na iangkop sa mensahe na dala-dala natin. At kung nag-aalab ka para sa mensahe, haharapin mo ang usapin na dapat timbangin ang mensahe. Usapin ang kabanalan. Yan ang isang malimit ay isinasantabi maging sa mga reformed churches. Basta na lang ipinapalagay nila na sila ay dahil reformed, sila ay set apart. And it is not true. Harapin natin ang usapin ng kabanalan sa fellowship man ng iglesia o sa labas na buhay mo sa trabaho. Doon ba ay nakikita ang iyong kabanalan? May sinabi rito si Pablo sa chapter 6 ng 1 Timothy sa verse 3, teaching that accords with godliness. Isang pinababantayan ni Pablo kay Timoteo ay ang uri ng pagtuturo na nagbubunga ng makadiyos na buhay at paglakad sa katotohanan. At gusto kong sabihin, walang iglesia na natapos na dyan. Walang iglesia na hindi na kailangang harapin ang panawagan ng kabanalan.
Humahanga tayo kay Alex Ayala. Siya ang pag-asa natin na baka magkaroon ng Pilipino o Pilipina na matop 10 sa tennis world. Pero halimbawa kayang huminto na siya sa pagpapaunlad ng kanyang mga techniques, ay hanggang dyan na lang siya. At ang iglesia na maaaring sabihin nating reformed, ngunit tumigil na, paano siyang lalago para maging tagapagdala ng mensaheng may alab at may impluwensya ng ibang mga iglesia kung tumigil siya sa kanyang panloob? Kaya ang hamon ko sa inyo ay mag-alab ka para sa mensahe upang maging handa sa panloob na reforma ng iglesia. Have passion for the message to be ready for internal reforms. At ang ibig sabihin nito, kung may nangyayari na hindi angkop sa mensahe, dapat patigilin. O kaya naman kung may hindi ginagawa na dapat ay bunga ng mensahe, dapat pasimulan. Lulubusin ko na, baka hindi na ako paulitin. Pero gusto ko lang sabihin, next year, it will be my 30th year as principal of GMA. 30 taon na akong naglilingkod sa ilalim ng iglesyang ito, bagamat hindi pa miyembro. Mahal ko ang iglesia na ito. Ang kabigatan niya ay kabigatan ko rin, ang sakit ninyo ay masakit din sa akin. Ang kagalakan ninyo ay kagalakan ko rin. Kaya ang panawagan ko ay kung anong dapat baguhin, bahagi ito ng reforma. Doon sa mga anggawi ay hindi maupo sa masusing pagtuturo ng salita ng Diyos gaya ng Sunday School. Handa ka ba sa reforma? Sa mga makadadalo ng panalangin ng iglesia at pinipili mong huwag dumalo, handa ka ba sa reforma sa iglesia? Mulit-muli ay binabalik ko ito sa pagkaalab natin sa mensahe. Hindi para makiayon lang sa kung anong gawin ng iba, kundi kung nag-aalab ka para sa mensahe na si Jesucristo ay Panginoon, hindi ka matatahimik. There is a restlessness. There is an ache that you cannot ignore. Yan ang mararamdaman mo sa pamanhik ni Pablo, O Timoteo. At kung pwede ko lang isa-isahin ang bawat pangalan, hindi ko lang kayo kilala. Yun din ang sasabihin ko, O kapatid, bantayan mo ang mensahe. Matagal na panahon, daang-daang taon, bago ang reformasyon, ang Europa ay pumailalim sa tinatawag ng historians na Dark Ages. Umiral ang kadiliman, umiral ang mga pamahiin, umiral ang mga maling turo, hanggang magkaroon ng reformasyon. At doon sa reformasyon, isa sa mga higanting ginamit ng Panginoon ay si John Calvin, at ang malaking bahagi ng kanyang gawain ay doon sa Geneva, at sa Geneva ay pinili niya ang slogan, Post Tenebras Lux, after darkness, light. That's the spirit of Reformation. You look out and see churches that are
trampling upon the message, and you see darkness, but you don't become cynical. Rather, you believe and are confident in the power of the truth to give light. And you look inside the church and see those things that are inconsistent with the truth that you bear, you also will be restless and will be aching, but will not go cynical, but rather believe that the truth gives light. Yan ang reformasyon. Hindi ito gawain ng isang leader lamang. Gawain ito ng isang iglesia na nag-aalab para sa mensahe. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa aming mga baging Ama, salamat sa ganitong hamon ni Pablo kay Timoteo at kung paanong sa kanyang pagbasbas, grace be to you, is plural. Ito ay umaangkop hindi lang sa isang tao, hindi lang sa isang lider, kundi sa buong iglesia. At panalangin ko na ang Cubao Reformed Baptist Church at ang iba pang mga iglesia na may presensya dito ay hamunin mo na mag-alab kami sa mensahe. Patawarin mo kami na sa ganitong napakadakilang mensahe, dumarating pa rin ang mga yugto ng aming panlalamig na para kaming patay sa mensahe. Ngunit naway mulit-muli mong panariwain ang walang katumbas na kagandahan ng mensahe tungkol kay Jesucristo. At ito ang mag-aalab sa amin, pag-aalab na mauuwi sa paghahangad ng reformasyon sa labas ng iglesia. Gayon din, pag-aalab na mauuwi sa reformasyon na dapat mangyari sa loob ng iglesia. At naway mangyari ang mga ito, hindi dahil sa pakikiayon lang sa gusto ng marami, kundi dahilan sa kami ay nag-aalab para sa iyong mensahe. Naway maging mabisa ang mensaheng ito sa mga wala pa kay Jesucristo at sa araw na ito sila ay manampalataya at gawin mo ring mabisa ang mensahe na ito para sa mga iglesia na maging maalab para sa reformasyon. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.